Kumusta mga bata? Salamat sa Diyos dahil hindi niya tayo pinabayaan. Naririto tayo muli upang makinig ng mga panibagong aral na patungkol sa ating Panginoong Hesus. Noong siya ay nag-ayuno ng 40 araw at siya ay tinukso ng dyablo. Ating aalamin kung ano ba ang nanaig. Ang kasamaan ba o ang kabutihan? Kaya naman, handa na ba kayong makinig mga pamana? Kapayapaan mga bata! Isang pagpalang araw sa inyo. Tara na at ating alamin ang kwento tungkol sa Sinubok si Jesus na mababasa sa Mateo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 11. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi kaya't siya ay nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin at sa kanyang mga kamay ikay aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan." Ngunit, sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala naman siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran." Pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Kumusta mga bata? Nakinig ba tayo ng mabuti? Ang ating napakinggan ay nagpapakita ng pananatiling matatag ni Jesus at dahil doon, siya ay iniwan ng dyablo. Gaya ni Jesus, tayo ay dumadating din sa mga panunukso ng ating mga kapwa. Pero huwag tayong gaganti ng masama ha, kundi ipagpasa Diyos na lamang natin sila. Ipanalangin natin na sana ay maging mabuti sila sa lahat ng mga tao. At ang kwentong ito ay nagtuturo na matutulungan tayo ni Jesus sa ating mga tukso o kahinaan dahil naranasan niya rin ito. At dahil siya ay naging malakas, siya ay hindi nagpadaig. Ang mga sumusunod ay ang mga aral na dapat nating matutuhan. Una, maging handa sa lahat ng pagkakataon. Bilang isang batang pamana, kahit na tayo ay nasa kabataan, ay maging handa tayo sa lahat ng oras at pagkakataon. Lalo na, maraming mga tukso sa ating paligid para makagawa tayo ng hindi mabuti. Kaya naman, kapag dumadating sa pagkakataon na tayo ay tinutukso ng kaaway, ay dapat tayo ay maging mapanalanginin. Ang panalangin ay isa sa pinakamakapangyarihan na tutulong sa atin sa lahat ng oras. Kung ikaw ay nasa loob ng paaralan, halimbawa, sinasabi ng iyong kaklase na kayo ay manggugulo sa room at mga away ng classmate, huwag tayong papayag at sabihin sa kanila na hindi yun mabuti. Halimbawa kapag sa loob ng tahanan, kung inuutusan naman tayo ng ating mga magulang o nakatatanda sa atin ng mga gawaing bahay, may magsasabi sa kalooban natin na, gagawin ba natin o hindi gagawin? Huwag tayong pumayag na hindi natin sila masunod
dahil ang pagiging masunurin sa kanila ay nagbibigay sa atin ng mabuting halimbawa sa iba at maging sa iyo ding sarili sa mga susunod na panahon. Kaya mga bata, palagi nating tandaan ito dahil ito ang susi sa ating tagumpay sa lahat ng mga panunukso ng ating mga kaaway. Sa pagkakataong ito, magkakaroon tayo ng isang activity. Panuto, sagutan at ipaliwanag ang iyong gagawin batay sa sumusunod na sitwasyon. Una, may isang bata na ang pangalan ay Jethro. Siya ay inutusan ng kanyang nanay na bumili sa tindahan. Ngunit, si Jethro ay naglalaro ng kanyang paboritong laro sa kanyang cellphone. At dahil doon, siya ay nagdadalawang isip kung susunod ba siya o hindi. Kung ikaw si Jethro, ano ang uunahin at gagawin mo? Narito naman ang ating memory verse sa araw na ito. Ito ay mababasa sa Aklat ng Mateo, chapter 26, verse 41. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Maraming salamat sa inyong panonood mga bata. Hanggang sa muli! Paalam at Miss Pa!